Hey guys, welcome to my channel. Please don't forget to like and subscribe for more updates. Ito na ang inaabangan mong Too Good To Be True Episode 84 Recap. Sa mansyon ay humingi ng sorry si Helena sa sinabi niya sa ospital noon kay Ali at nagpapasalamat ito sa pag-aalaga sa kanyang kuya. Dagdag pa nito na napakahusay ni Ali sa trabaho at buong puso talaga ang binibigay niya. May inalok naman si Helena kay Ali dahil nasabi sa kanya ni Queenie na pangarap ni Ali ang pagdodoktor. Sagot ng Kalinga Foundation ang 4 years niya sa medical school at wala siyang ibang gagawin kundi pirmahan lang ang form. Nagulat naman si Ali sa full scholarship na ito. Sinabi ni Ali na wala siyang ibang hinihinging kapalit dahil pinapasahod naman siya. Nang ibabalik na ito ni Ali ay ayaw tanggapin ni Helena at sinabi niyang pasasalamat niya ito sa pag-aalaga sa kanyang kuya. Samantala, chinek naman ni Ali ang mga requirements sa scholarship na binigay sa kanya at naalala niya ang tanong ni Doc Lisa tungkol sa renewal ng contract niya at pinaalala ni Doc Lisa na bago siya umalis ay siguraduhing solid ang support group ni Lolo Sir. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nila napag-uusapan ni Lolo Sir ang contract niya. Sa computer shop naman ay malungkot ang mga tropa ni Eloy dahil nabalitaan nilang aalis na ito. Nagdadrama naman sila at nagsasuggest kay Eloy na sana ay magbati na lang ang kanyang lolo at tatay. Gayunpaman, nag-text naman si Fred kay Helena at sinabi nitong nasabi niya na kay Eloy na aalis sila. Nag-text din si Ali at nag-thank you sa offer ni Helena na scholarship. Sa office naman ay pansin ni Jill na nasa good mood si Helena. Sinabi naman ni Helena na ang mga taong tumutulong sa kanyang kuya ay unti-unti nang mawawala. Sa mansyon naman ay tumawag si Lola Hart kay Ali at nagpapatulong ito at sinabi niyang ilalayo ni Fred si Eloy. Pagtatapat ni Lola Hart na alam niya na at Fred na apo ni Lolo Sir si Eloy. Naglabas naman ng sama ng loob si Lola Hart kay Ali kung paano lumaki si Eloy na kasama niya. Pagtatanong naman ni Ali kung ano ang maitutulong niya. Suggest ni Lola Hart na dapat ay mag-usap si Lolo Sir at Fred para matapos na ang problema nila. Pero sinabi ni Ali na nakaka-recover pa lang ni Lolo Sir at hindi yun makakabuti kung magkikita na agad sila ni Fred. The next naman ni Ali si Eloy at sinabi nitong kailangan nilang mag-usap tungkol kay Lolo Sir at pagtatanong niya kung aalis na ito ng Purok 11. Sagot naman ni Eloy na hindi pa sure ang pag-alis nila at mag-uusap pa sila ng tatay niya. Sa Purok 11 naman ay nagpaalam si Fred na aalis siya at aayusin niya ang paglipat nila ni Eloy sa Bicol. Dagdag ba ni Fred na gusto niyang isama din si Lola Hart sa Bicol dahil alam niyang mahal niya si Eloy. Pag-aalala naman ni Lola Hart na ang layo ng Bicol at hindi naman ang paglayo ni Eloy ang kinakasama ng loob niya dahil ang kaligayahan lang ni Eloy ang iniisip niya. Dagdag pa niya na si Eloy muna ang isipin nila dahil wala sa kanilang dalawa ang pwedeng magdikta sa buhay ni Eloy at kung sino ang pwede nitong mahalin. Pagpupumilit naman ni Fred na walang problema kung sino man ang mamahalin ni Eloy. Ang mahalaga sa kanya ay mailayo ito at siya ang tatay at siya ang masusunod. Sa inis naman ni Lola Hart ay nasabi niyang ikaw ang ama kaya susundin ka niya at gagawin niya ang lahat para sa'yo dahil mahal ka niya pero sa huli, siya rin ang mahihirapan. Dumating naman si Eloy at sinabi niya sa kanyang papa na ayaw niya nang makipagtalo at gusto niya na lang intindihin ito at kung meron pa itong hindi sinasabi sa kanya. At ang punto ni Eloy ay bakit ilalayo siya sa lugar kung saan siya lumaki at kung dahil ba ito sa kanyang lolo. Sagot naman ni Fred na wala siyang alam kay Hugo pero sinabi ni Eloy na mahal ni Lolo Sir ang kanyang nanay. Pero sinabi ni Fred na hindi marunong magmahal si Agkawili at pagkukwento niya na nagkaroon ng komplikasyon si Miriam sa panganganak kay Eloy. Wala siyang pera kaya lumapit siya kay Hugo, nagsabi si Fred kay Hugo. Pero hindi naniniwala si Hugo noon kay Fred at sinabi nitong niloloko lang siya. Dahil nung mga panahong yun ay galit pa rin si Lolo Sir kay Hana dahil sa sinabi nitong mas pipiliin na lang niyang mamatay kaysa magkaroon ng karelasyon na gaya niya. Kaya hindi naniniwala si Hugo noon na masama ang kondisyon ni Hana. Kaya dagdag ni Fred na kung hindi dahil sa tulong ng kanyang katrabaho ay hindi pa niya mailalabas ang mag-ina sa ospital. Nasabi na rin ni Fred ang sama ng loob niya kay Hugo at nasabi nitong hindi ganong klaseng tao ang dapat maging parte sa buhay ni Eloy. Sagot naman ni Eloy na kung aalis sila ay bigyan siya ng pagkakataong magpaalam kay Ali at sa kanila.
Dahil doon ay umiiyak naman si Eloy at Lola Hart. Tumawag naman si Eloy kay Ali at sinabi niyang sasama siya sa kanyang tatay. Pagbibigyan niya muna ito pero sandali lang yon at gagawa at hahanap siya ng paraan para makabalik sa mansyon. At balak na rin itong sabihin ni Eloy kay Lord Sir at sasamahan siya ni Ali. Samantala, tuloy na nga ang masasamang plano ni Helena. Lahat ng taong malalapit kay Lord Sir ay unti-unti niyang inilalayo. At kung matuloy si Eloy at Fred na umalis, ay siya na ang bagong hihiranging bagong chairman. Yan ang mga aabangan natin sa susunod na episode ng Too Good to Be True. I just wanna be certain I don't wanna waste all our time.